Magandang araw mga mag-aaral! Welcome sa ating panibagong aralin. Ngayong araw, sisimulan natin ang ating paglalakbay sa edukasyon sa pagpapakatao, kung saan unti-unti nating kilalanin ang mga mahalagang paksa na ating tatalakayin sa mga susunod na araw. Sa video lesson na ito, bibigyan ko kayo ng kabuuang ideya tungkol sa mga paksa na pag-aaralan natin. Layunin nitong maihanda kayo at mabigyan ng malinaw na direksyon kung ano ang aasahan ninyo sa ating mga susunod na talakayan. Kaya't makinig ng mabuti dahil bawat paksa ay mahalaga at magkakaugnay upang lubos nating maunawaan ang edukasyon sa pagpapakatao. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Ang unang paksa sa aralin natin ay ang karapatan at tungkulin, gabay sa makataong pamumuhay. Ano ang karapatan at tungkulin? Alam niyo ba ano ang ibig sabihin nito? Una muna nating talakayin ano yung karapatan. Ang karapatan ay isang moral na kapangyarihan ng tao na gawin at tanggapin ang nararapat sa kanya, batay sa dignidad ng tao. Halimbawa, karapatang mabuhay, mag-aral, magtrabaho. So sa Bisaya pa, ang karapatan mao ang moral nga gahom o katungod sa tawo nga buhaton ug dawaton ang angay alang kaniya base sa iyang dignidad isip tao. Kini nagpasabot nga adunay mga butang nga dapat makuha o matagamtaman sa matag usa kay kita gihiusa sa pagkatao. Pananglitan, karapatan sa pagkinabuhi, karapatan sa pagskwela o karapatan sa pagtrabaho. Ang tanan niini importante kay kini maoy basihan sa usa ka hapsay ug makatao nga pagkinabuhi. Samantala, ang tungkulin, ito yung mga responsibilidad na kaakibat ng karapatan upang mapanatili ang katarungan at kapayapaan sa lipunan. Sa Bisaya pa, ang tungkulin sab ang kabalhinan niini. Kung adunay katungod ang tao, naa sab siya'y responsibilidad o obligasyon nga angay tumanon. Ang tungkulin mao ang buhaton aron mapanalipdan ug mapalambo ang katungod. Dili lang sa kaugalingon, kundi usab sa uban. Pananglitan. Kung ang usa ka estudyante adunay katungod nga makakat-on, tungkulin usab niya nga magtuon og tarong ug respetoon ang magtutudlo. Kung adunay karapatan sa kinabuhi, tungkulin usab nga respetoon ang kinabuhi sa uban. With great power comes great responsibility. Mauna ang ingon ni Uncle Ben kay young Peter Parker, aka Spider-Man. Ang bawat karapatan ay may kasamang tungkulin. Sa Bisaya pa, kung adunay dakong gahom o katungod, adunay usab dakong responsibilidad nga kauban niini. Sa atong kinabuhi, dili igo nga magpasalig lang ta sa atong mga katungod. Kinahanglan usab nato sabton nga kada katungod adunay katugbang nga tungkulin. Ang duha dili pwede buwagon kay kung adunay usa, dapat mosunod ang usa. Mga halimbawa ng karapatan at tungkulin. Una, karapatan sa buhay. Tungkulin na pangalagaan ang sarili at kapwa. Pasabot niini na kay karapatan sa kinabuhi. Ang matag usa adunay natural nga katungod nga mabuhi ug magpuyo nga malinawon. Kauban na tungkulin ani ang angay nato nga ampingan ang atong kaugalingon ug respetoon ang kinabuhi sa uban. Halimbawa, dili nato pasakitan ang atong lawas pinaagi sa bisyo like magsigarilyo, grabe mo inom o makahubog, pag-vape o marijuana, mag-drugs o uban pang mga butang na dili angay i-take or ipasulod sa imong lawas kay kabalumang ka na makadaot sa imuhang health ug dili sabta mangdaot sa kinabuhi sa uban. So mao na ang mga tungkulin kung naakay karapatan na mabuhi. Ang ikalawa ay ang karapatan sa edukasyon.
tungkulin na magsikap at respetuhin ang guro at kaklase. Naakay karapatan sa edukasyon. Ang tanang kabataan ug tao adunay katungod nga makakaton ug makabot ang maayong kaugmaon pinaagi sa edukasyon. Kauban na tungkulin ani, dili igo nga naa ta sa eskwelahan. Kinahanglan magsikap ug magtuon og tarong. Apil usab niini ang pagrespeto sa magtutudlo ug kauban nga estudyante o mga classmate nimo. Kay pinaagi sa respeto ug panaghiusa, mas hapsay ug epektibo ang pagtuon. Ang ikatulo na halimbawa o example ng karapatan at tungkulin ay ang karapatan sa pribadong ari-arian. Ang tungkulin nito ay gamitin ito ng responsable at makatulong sa kapwa. Nakay karapatan sa pribadong kabtangan o ari-arian. Ang tao adunay katungod nga mapanag-iya ug magamit sa iyang kabtangan sama sa balay, yuta o bisan gamay nga mga gamit. Kauban nga tungkulin ani, angay nato kining gamiton sa hustong paagi ug responsable. Dili nato angay abusuhon o gamiton aron makadaot sa uban. Mas maayo pa gani kung ang atong kabtangan mahimong gamit nga makatabang sa uban, sama sa pagpaambit og pagkaon o pagtabang sa silingan. Mga batas na nakabatay sa likas na batas moral. Ano nga ba ang likas na batas moral? 'Di ba? Naalala nyo yung ating leksyon o aralin sa quarter 1? Natalakay din natin ang likas na batas moral para or tungo sa kabutihang panlahat. Ang likas na batas moral, ito yung mga prinsipyo ng tama at mali na likas sa tao, batay sa konsensya at dignidad. So kini mao ang mga prinsipyo sa tama ug sayop nga likas na daan nga nahimutang sa konsensya ug dignidad sa tao. Natural kini sa tanan nga tao, bisan unsa pa ang relihiyon, kultura o status sa kinabuhi. Halimbawa, bawal ang pagpatay, pagnanakaw, panlilinlang, mga batas na sumasailalim sa likas na katarungan. Diba? Pananglitan, kabalo naman dyan mo ani ng mga bawal. Bawal ang patay, mahayop man na o matao. Pero, isa po sa hayop na pwede pat yun kung sobra na dyan kayo kadaghan. Ang mga daga, o mga ukok, o mga langaw, kana, pwede ra na pat yun kay mga pest naman na sila, kung managhan na sila. Di na po maayo sa ato ang health. Then, another halimbawa ay bawal ang pagpanikas o pagpangawat na. So, biya jud kayo ng mangawat ba? Kabalo mo ang kanang pagpangawat, dili jud biya nakasulod sa langit. Kay kung mangawat ka, diretso or padung jud na sa impyerno. Kay dili man na iya sa Ginoo. Ug bawal sad ang paglimbong o kanang mangatik gud ka or kanang ilaro nimo ang imong isig ka tao. Kini nang mga sugo makita nato sa balaod sa atong gobyerno ug sa tinuod gikan kini sa natural nga pagbati sa tawo sa hustisya ug katarungan. According pagani kay Santo Tomas de Aquino, may 6 na uri ng karapatang hindi maaaring alisin. Halimbawa, karapatan sa buhay, ari-arian, o kalayaan. So sumala pa ni Santo Tomas de Aquino at dunay unom matang sa mga karapatan nga dili gayud mahimong kwaon o tangtangon sa isa ka tawo kay kini nakaangkla na sa iyang dignidad isip tao. Ang pipila niini mao ang karapatan sa kinabuhi, o walay tawo nga adunay katungod nga kuwahon ang kinabuhi sa uban. Una, sala jud ang magpa-abort, no? So dili na lang jud mag-alig-alig og kuan kung dili man di ay kabuhi. Ang ikaduha katong karapatan sa hari-arian, nakay katungod sa pagpanag-iya o paggamit sa kabtangan. So nakay karapatan na magpalit og mga gamit nimo. Og ampingan kini parehas anang cellphone nimo. So kay
naaman kay cellphone, nakarapatan man nimo na magka-cellphone ka o magkagamit ka, so tungkulin pud nimo na maging accountable ka sa imong cellphone. Bantayan jud na nimo na dili pud makuha sa uban kay dili man pud nato makontrol ang pagkahilabtanon sa uban o pagka naaya jud dautan na binuhatan. So ikaw tungkulin nimo na i-safety jud nimo ang imuhang gamit. Ang ikatulo, yung karapatan sa kalayaan na kay kagawsanan ba katungod nimo nga buhaton ang matarong ug angay alang sa kaugalingon. Bakit mahalaga ang likas na batas moral? Nganong importante man ang likas nga moral nga balaod? Ito yung mga dahilan kung bakit ito mahalaga. Nagbibigay ito ng matibay na pundasyon sa paggawa ng mga batas ng bansa. Nagapalig-on nga pundasyon sa paghimo sa mga balaod sa nasod. Ang mga balaod sa atong gisunod sa gobyerno dili lang basta gihimo, apan nakabase kini sa likas nga batas moral nga balaod nga nagatudlo kung unsa ang tama ug sayop o mali. Pananglitan, ang balaod nga nagdili sa pagpatay ug pagpangawat gikan sa natural nga prinsipyo nga ang kinabuhi ug kabtangan kinahanglan respetuon. So ganahan pud di ay kana kung makapatay kag tao, ma-remind jud biya kano na hala nakapatay ko og tao, napatay nako siya. Nakatatak na jud biya na nakapatay ka, pwede jud ka ana dako jud kayong possibility na mapriso ka. So mauna or bisan pag mutago ka or dili ka magpadako, ma-recall jud na nimo na nakapatay ka og tao. So naka-record na pud na dito sa langit nga nakapatay ka. O dili jud biya maayo na mopatay og tao. According kay Lord, according sa Bible. O another pa example is pagpangawat. Gusto pud day ka na lagi kay kwarta pero dili man sad imuha. Dili pud day ka makonsensya na kana imong classmate imong gikawatan na ang ginikanan naningkamot gani para mahatag ang mga butang na para sa iyaha or kaya mangawat ka og cellphone nga dili man imuha. Dili pud day ka malain or ika-proud ba na nimo na naalagi kay cellphone pero kinawat man sad. Ayaw jud i-try na mangawat og kwarta gamit like cellphone o uban pa na mga gamit sa imong classmate or isig ka tao. Kung natural naman jud na na maibog ka. Pero hunahon nimo ba na sagdilang pukon magkaing-ana pud ko, magtarong lang ko pag-eskwela ubanan sa pag-ampo kay puhon katong mga butang na imong pangandoy na maimo or gusto ka na naa ka, maabot ra jud na nimo pukon. Salig lang sa imong kaugalingon dala sa pag-ampo sa Ginoo. Ay kaduhang dahilan, pinoprotektahan nito ang dignidad ng tao at ang karapatan ng bawat isa. Nagamugna ug nagapanalipod sa dignidad sa tao ug sa iyang mga katungod. Ang matag usa na tawo nga adunay dignidad ug katungod nga dili dapat kuhaon bisan kinsa. Ang likas nga moral nga balaod mo'y nagahatag og kasiguraduan nga protektado ang tao batok sa abuso ug daotang binuhatan. Pananglitan, kung walay likas nga balaod, mahimo nga daghan ang manglapas sa katungod sa uban kay walay baruganan nga basihan. So daghan jud mao gani natay anti-bullying act no. Kay nakita naman sa DepEd na grabe na ang pambuli or kanang mangaway ka sa imong classmate ba or sa imong isig ka tao. So mao na naay balaod para maprotektahan ang tao, maprotektahan ang karapatan nimo o ang dignidad nimo bilang isang tao. Another pa na dahilan or bakit mahalaga ang likas na batas moral dahil nagbibigay gabay sa tamang pag-uugali at pagdedesisyon sa araw-araw. So nagahatag og giya sa husto nga pamatasan og pagdesisyon nimo sa matag adlaw.
Ang tao sa matag adlaw nagabuhat og daghang desisyon. Diba? Pag mata pa lang nimo sa buntag, magdesisyon na ka na, eskwela ko or mag-atik-atik lang ko na gisakitan kog ulo or gisakitan kog tiyan. So, ingana ba, matag segundo nagadesisyon ka. Gikan sa simple hangtod sa komplikado. Like komplikado na desisyon. Magtarong kog eskwela, nga kung dili ko magtarong eskwela, matambay ra ko diri. Nga kung mag-eskwela ko, kapoy man sad. So, muna imong mga what if, muundang ko, what if magpadayon ko. Kung magpadayon ka, yes, kapoy mag-eskwela, kapoy kaayo, gasto kaayo. Pero, in the future, naadyon na nindot na resulta imong pag-eskwela, no? Pagtarong ni mag-eskwela. So, muna ang mga bugat ng mga desisyon before ka ni-enroll sa grade 9, naguna-una jud ka no na eskwela ko grade 9 or mo undang lang sa ako karong tuiga. So mga ing-ana na butang. Ang likas nga moral nga balaod nagahatag og giya kung unsaon pagpili sa matarong. So kani class, ang likas na batas moral guide pud siya ba para makabalo ka unsa ang tama na, unsa di tama nimong buhaton, unsa di tamang pag-uugali na imong ipakita sa ubang tao ug sa imo pong kaugalingon ug makadesisyon pud kag tama sa matag adlaw. So paranglitan sa diha makakita ka og pitakan nga dili imo ang imong konsensya nga base sa likas nga balaod, itang tanang gitagaan magyud konsensya sa Ginoo, no? Naana sa imuhang mogi nang itano di ba magkulba-kulba ka nang laon sa uy ka na taman niya kung baton o dili. So muna nagatuktok na imong konsensya na pasalamat gani ka no, makonsensya pa ka, it means anak te ka sa Ginoo kay mukan musturya pa man si Lord sa imuha, musturya pa man ang anghel sa imuha na uy ayun na buhata kay mali biya na ana no. So maayo kung nag-work pa ang atong konsensya. Magtudlo nga angay kini ibalik sa tag-iya ug dili ilugon para sa kaugalingon. So mauna ang mga dahilan bakit or ngano mahalaga or importante ang likas na batas moral. Ang paggawa bilang paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao. Sa Bisaya pa, ang pagtrabaho, isip, pag-alagad o pagpanalipod sa dignidad sa tao. Una, ang paggawa ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa at lipunan. Ang trabaho, dili lang para sa kaugalingon, apan para usab sa uban ug sa katilingban. Ang tao nagatrabaho dili lang aron makakwarta o makakaon, apan aron usab makatabang sa iyang pamilya, isig katao o sa komunidad. Mao gani ni eskwela ka no, kay gusto ka makatabang sa imong pamilya puhon. So pananglitan, ang usa ka mag-uuma nga nagatanom dili lang alang sa iyang panimalay, wala lang siya nagtanom para naa sila makaon na bugas ang iyang pamilya, apan para sab sa pagkaon sa tibuok komunidad. So kung farmer tanan na ay mag-uumara man iyang papa, pero kanang mag-uuma class no, dili na sila manarbaho na gutomon jud ta. Wala ba lami ang lechon kung walay kanon, diba? Walay lami ang mga lami na sudan kung walay kanon, kay staple food man na nato ang rice. Kanang dili jud kumpleto atong kaon kung walay kanon. Mo na saludo jud kay ta sa mga mag-uuma kay bisag kapoy kay na init kaayo, maputik nga napanay linta dira ilang mga ginatamakan na lapok, pero nagatrabaho gihapon sila para naay bugas atong nasod. Dili lang ang ilang pamilya makakaon, kundi kita mismo makapalita sa ilahang hinaguan. Next is ang paggawa na ipapakita ang respeto sa sariling dignidad at sa dignidad ng iba. Sa trabaho, makita ang respeto sa kaugalingong dignidad ug sa dignidad sa uban.
Kung magtrabaho ka og tinarong, nagapakita ka nga imong giila ang imong dignidad isip tao nga adunay kapasidad ug talento. Sa samang higayon, kung imong respetoon ang trabaho sa uban, imo usab yatagag bili ang ilang dignidad. Ang ikatulo, no, ang mga halimbawa o example. Ang isang guro ay naglilingkod sa edukasyon. Ang manggagawa ay tumutulong sa pag-unlad ng bansa. So mao ni ang mga example. So pananglitan sa pag-alagad pinaagi sa trabaho. Ang magtutudlo o guro o ako as your teacher, nag-alagad mi pinaagi sa pagtudlo o pag-amuma sa kaalam sa mga estudyante. Next is kanang mga manggagawa, kanang mga workers, nagatabang sila sa paglambo sa ekonomiya o sa nasod pinaagi sa ilang mga pagpaningkamot. Another example, ang doktor. Ang doktor nagatabang sa pag-ayo sa mga masakiton nga nagpakita sa respeto sa kinabuhi ug dignidad sa tao. Paano nakakatulong ang paggawa sa pagpapaunlad ng tao? Unsaon pagtabang sa trabaho sa paglambo sa tao? Mao na sa Bisaya pa na pangutana. Mao ni ang mga rason unsaon pagtabang sa trabaho sa paglambo sa tao. Una, nagbibigay ng kabuhayan at seguridad. Sa Bisaya pa, nagahatag og panginabuhian ug kasiguruan. Ang trabaho mooy tinubdan sa pagkaon, balay, ug tanang panginahanglanon sa adlaw-adlaw. Pinaagi sa tarong nga trabaho, ang tao makabot ang kahupayan ug seguridad sa kinabuhi alang sa iyang pamilya. Mao gani nang ang imong mamagpapa or imong parent or guardian bakaha kay naadyo na sila'y trabaho. Kay nganuman dira man mo nagkuha og pampalit og pagkaon, mga gamit sa balay or bayad sa kuryente o sa balay, sa yuta ug mga tanang panginahanglan nimo o panginahanglan ninyo. Pinaagi ana kung naay trabaho, naay seguridad pa na makahuman jud kag eskwela kay naa may perminti sweldo imong mama kay na may trabaho ug dapat ka siguro daw ka na makakaon jud ka taga-adlaw. O make sure lang po na ang trabaho na ikaw puhon makahuman kag eskwela, ang trabaho po nimo kay tarong pod kay isud pod magtrabaho ka o hugaw na trabaho nga ganahan day ka na mao na ipakaon nimo sa imong anak ang kwarta na gikan sa hugaw na pamaagi. Tumagabaan pud guro no. Mauna na kung mangita man lag trabaho, bahala na dili kaayo kada og sweldo or dili nindot, dili siya kanang wala, dili na mao imong gina-expect ba na mao na imong trabaho, pero at least maunay makahatag ninyo og kwarta para mapalit ang mga panginahanglan ninyo. O nasa tarong pud na o maayos pud na trabaho na ika-proud pud na nimo na naakay tarong na trabaho ug dili sa hugaw na pamaagi. Ang ikaduha, nagpapalakas ng loob at pagkatao sa pamamagitan ng responsableng pagtupad sa tungkulin. Mao ni ang nagapalig-on sa kaisog ug pagkatao pinaagi sa responsable nga pagtuman sa katungdanan. So kung ang tao magtrabaho og tinarong, siya nagakat-on sa disiplina, responsibilidad ug respeto sa kaugalingon. Kini nagapalig-on sa iyang pagkatao ug moralidad. Kay ang trabaho nagatudlo nga ang kalampusan gikan sa paningkamot. Ang ikatulo, nagpapalaganap ng pagkakaisa at pagtutulungan sa komunidad. Nagapalapad sa panagiusa o tinabangay sa komunidad. Ang matag trabaho bisan unsa pa na kadako o kagamay, adunay papel sa paglambo sa komunidad. Kung ang tanan magtinabangay sa ilang mga trabaho, mahimong lig-on ug malinawon ang syudad. Pananglitan, ang mag-uuma, magtutudlo ug ang manggagawa nagkahiusa aron makahatag og pagkaon, kaalam ug kalambuan sa nasod.
Pakikilahok at volunteerismo, puso ng bayanihan. Sa Bisaya pa, pakik-apil o volunteerismo, kasing-kasing sa bayanihan. Una, pakikilahok. Ito yung aktibong paglahok sa mga gawain ng komunidad at lipunan. Sa Bisaya pa, pakik-apil. Ang pakik-apil mao ang aktibong pag-apil sa mga kalihukan sa komunidad o katilingban. Nagpasabot kini nga dili lang ta magtan-aw o magpaabot sa uban, apan kita mismo mulihok ug mutabang aron molambo ang atong lugar o nasod. Pananglitan, pag-apil sa barangay clean-up drive, pagtambong sa mga meeting o programa sa barangay, ug pagsuporta sa mga proyekto alang sa kalambuan. Ano naman yung volunteerismo? Ito yung kusang loob na pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Ang volunteerismo mao ni ang kusang loob nga pagtabang nga walay gipangayo nga bayad o kapalit. Wala ni na pugos pa or dili ni pinugos. Mo ni ang volunteerismo, wala ka gipugos na buhaton ni kay ikaw mismo gusto ka, willing ka na buhaton ang isa ka butang. So kini isa ka buhat nga gikan sa kasing-kasing tungod kay gusto nato nga makatabang ug makahatag og serbisyo sa uban. So pananglitan, pagtabang sa mga biktima sa kalamidad. Ka-remember mo atong na pagyuhan or nasunugan nya kita ang mga estudyante or sa inyong barangay, giingnan mo sa inyong kapitan na basig naamoy mga daan na dira na sanina or mga extra na mga unlan or habol or mga pagkaon, pwede ba mo makadonate? So, kana na mga pamaagi, pwede ka makabuhat sa volunteerismo. Kung kasing-kasing nimong kasing-kasing ka maghatag atong mga butanga sa mga nanginahanglan. Paghatag og mga pagkaon sa kabus o pag-apil sa outreach program bisan walay sweldo. Mao na ang volunteerismo. Halimbawa, pagsali sa clean-up drive, pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, yun yung mga halimbawa ng pakikilahok at volunteerismo. So kung ang bayanihan isip kasing-kasing sa komunidad, ang pakik-apil o volunteerismo mo ay nagapadayon sa espiritu sa bayanihan. Diin ang matag usa nagtinabangay ug nagpasalig alang sa kaayuhan sa tanan. Kung ang tanan mo lihok ug mutabang, mas dali makabot ang kalambuan ug mas lig-on ang panaghiusa sa komunidad. Bakit mahalaga ang pakikilahok at volunteerismo? Sa Bisaya pa, ngano nga importante ang pakipag-apil o volunteerismo? Mao ni ang mga hinungdan or mga dahilan. Una, nagpapalakas ng samahan at pagkakaisa sa komunidad. Sa Bisaya pa, nagapalig-on sa panag-uban o pagkahiusa sa komunidad. Pinaagi sa pakik-apil o volunteerismo ang mga tao magtinabangay o magtinud-anay sa usa ka tumong. Ang pagkahiusa magdala og galig-on ug kusog sa komunidad. Kay walay usa nga mabiyaan kung tanan nagtinabangay. Another one is ang nakakatulong sa pagresolba ng mga suliranin sa paligid. Nakatabang sa pagsulbad sa mga problema sa palibot. Daghang suliranon sama sa basura, pagbaha, o kakulangan sa kalinaw o kalimpyo ang mas dali maresolba kung adunay aktibong partisipasyon sa mga residente. Pananglitan kung adunay clean-up drive, dali nga mahawan ang palibot kung magtinabangay ang tanan. Next is, nagbibigay ito ng pagkakataon na maipakita ang malasakit at pagmamahal sa kapwa. Nagatugot nga maipakita ang pagmamahal o pag-atiman sa isig katao. Ang volunteerismo usa ka paagi sa pagpakita nga kita adunay malasakit sa uban, bisan walay ganti o bayad.
Pananglitan, ang pagtabang sa mga biktima sa kalamidad nagapakita sa tinuod nga gugma ug respeto sa dignidad sa uban. Ang pakig-apil og volunteerismo importante kay kini nagatukod og lig-on nga komunidad, nagasulbad sa mga problema ug nagapakita sa atong tinuod nga pagkahigugma sa isig ka tawo. Pinaagi niini mahimong mas malinawon, mas malambuon ug mas lig-on ang atong syudad. Konklusyon. So dito na tayo sa konklusyon. Sa karapatan, tungkulin at paglilingkod para sa dignidad ng tao. Sa Bisaya pa, ang katungod, katungdanan ug pag-alagad alang sa dignidad sa tao. Ang bawat isa ay may karapatan at tungkulin na dapat gampanin. Lagi mong isaisip na ang bawat isa ay may karapatan at tungkulin na dapat gampanan ng may malasakit at respeto. Sa Bisaya pa, ang matag usa adunay katungod nga angay respetohon ug katungdanan na dapat tumanon uban sa kasing-kasing nga puno sa malasakit ug respeto. Ang duha nagauban gyud. Kung gusto nato nga respetoon ang atong katungod, kinahanglan usab nga tumanon nato nga atong katungdanan pod ato pong buhaton. Ang likas na batas moral ang gabay sa paggawa ng tama at makatarungan. Ang likas nga moral nga balaod mao ang atong giya sa pagbuhat sa batarong ug makatarungan. Kini nagapahinumdum nga bisan unsa pa man ang atong relihiyon, trabaho o kahintang sa kinabuhi, kita tanan adunay kapasidad nga makasabot kung unsa ang maayo ug angay buhaton. Unang ginaingon na do what is right and not just what is good. Always remember that. Nahihinuhan natin dito na sa pamamagitan ng paggawa at volunteerismo na ipapakita natin ang tunay na diwa ng pagkatao at bayanihan. Pinaagi sa trabaho ug volunteerismo, makita nato ang tinuod nga diwa sa pagkatao ug bayanihan. Ang atong pagpaningkamot ug pusang loob nga pagtabang mao'y nagapalig-on sa panaghiusa ug nagapakita sa pagrespeto sa dignidad sa tanan. Sama-sama nating itaguyod ang dignidad ng bawat tao para sa mas maunlad at makatarungang lipunan. Busa, maghiusa ta sa pagtaguyod sa dignidad sa matag tao. Aron atong makabot ang usa ka mas malambuon o makatarungan nga katilingban. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug pagkig-uban sa atong leksyon karon. Hinumdumi nga ang nahibalaan nato dili lang para sa atong kaugalingon, kundi para sa makatabang ug makahatag kaayuhan sa uban. Padayon sa pagtuon ug kita-kita ta sa sunod nga klase. God bless sa imong pag-eskwela. Amping!